Nagsisimula ang pelikula kay Mason, isang dating marino na nangangarap na bumalik sa mga araw ng nakaraan kung saan puno ng aksyon ang kaniyang buhay at pakiramdam niyang may layunin ito. Ngayon, isa na lang siyang boring na abogado na nagtatrabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na may asawang galit sa kanya at maraming alaala na nakaimbak sa isang kahon na pangarap niyang balikan. Ang tanging kislap ng kaligayahan ay ang kanyang anak na si Chase na labis niyang mahal at tinuturuan niya kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa mga bully gamit ang mga lumang taktika ng hukbo. Dahil sa pagbitiw niya sa trabahong pangarap niya noon para sumali sa militar, kailangan niyang makontento sa pagiging abogadong pangmababang level, humahawak ng mga kasong pandaraya sa telepono na kayang lutasin ng bata. Nang hapong iyon sa opisina, nakatanggap siya ng bisita mula sa isang lumang kaibigan at kasamahan na nagngangalang Sebastian na tila may alok para sa kanya. Ang huli ay nagdala sa kanya sa isang base militar, puno ng kagamitan at sundalo, kung saan si Mason ay higit pa sa masaya na makita ang lahat ng bagay na dati niyang bahagi. Doon, naglaan sila ng oras para alalahanin ang nakaraan. Doon niya inalok ang trabaho bilang personal na bodyguard. Sinabi niya dito na ito ay isang simpleng bagay na kaya niyang gawin ng walang problema pagkatapos ng ilang taong hindi pagkilos. Bukod pa, ang bayad ay $20,000. Binigyan siya ni Sebastian ng isang araw para mag-isip, kaya nang bumalik siya sa kanyang nakakasawang buhay, patuloy na sinasabi sa kanya ng kanyang isipan na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Kailangan mo lang mag-isip ng paraan para sabihin sa iyong asawa nang hindi siya magagalit. Ngunit ang kanyang swerte ay bumaling nang sabihin ng kanyang asawa na siya ay pagod na sa pagtingin kung paano ang lalaking minahal niya ay naging boring at kulang sa simbuyo. Buhay. Sa sandaling iyon siya humihingi ng diborsyo. Nasiraan ang loob na pagpasyahan ni Mason na oras na para ayusin ang kanyang buhay at tinanggap ang trabaho nang hindi sinasabi sa kanyang asawa. Kinabukasan, nakilala niya si Claire, ang kanyang kaklase. Kliyente na isang mamamahayag na kilala sa kanyang tapang at ang babaeng kailangan niyang protektahan. Sa daan, sinabi sa kanya ni Claire na mayroon siyang panayam sa Pangulo ng Paldonia, isang lalaking kilala bilang isang walang pusong diktador na nagpapatakbo ng isang bansang nasa krisis. Ang Singlanshire ay Juan Arturo Venegas at maglalakbay sila doon para sa panayam. Medyo kinakabahan si Mason tungkol sa trabaho. Dahil sa nakaraan ang kanyang huling misyon ay patayin si Juan Arturo Venegas. At hindi lamang sila nabigo, kundi kalahati ng kanyang mga kaibigan ay namatay sa engkwentro. Ngayon, kailangan niyang dalhin si Claire para makita siya ng ganito. Dumating ang eroplano sa Poldonia at sa wakas ay nakilala namin si Arturo na nagpapakita ng kumpiyansa at hindi natatakot na ligawan si Claire sa bawat segundo ng pagtanggap. Kahit medyo bata-bata at makasarili ang lalaking ito, matalino siya dahil tila alam niya ang lahat tungkol sa buhay ni Mason at Claire, kaya magiging pagkakamali na ituring siyang hangal. Ang motorcade ay gumagalaw sa syudad at kitang-kita natin na nagpakita ng malaking pagpapakita ang presidente para kumbinsihin si Claire na masaya ang mga tao. Masaya sa kabila ng katotohanang walang alinlangan ng ilang tao sa pagpapakita ng kanilang tunay na galit kay Arturo Venegas. Ilang sandali pagkatapos, patungo sa pampanguluhan na tirahan, sila ay lumapit sa isang tulay. Dito nila nakatagpo ang isang pansamantalang harang na itinayo sa kanilang daanan. Ilang segundo lang nang lumipas, sumabog ang unang kotse sa karo at sumiklab ang isang barilan. Si Claire, na hindi makapaniwala sa nangyayari, ay sumigaw kay Mason na tulungan siya, ngunit siya ay nakaupo lamang at hindi makagalaw sa likod ng upuan. Dahil sa mahabang panahong hindi niya pagkilos, lubos siyang nalilito sa mga pangyayaring nagaganap. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, siya ay kumilos, inagaw ang kontrol ng sasakyan at buong tapang na hinamon ng mga revolusyonaryo gamit ang truck bilang kanyang sandata. Sa kanilang pagkatalo, napagtanto niya na wala nang natitirang sasakyan para makatakas na nagpilit sa kanila na magmadaling umatras papunta sa makapal na kagubatan bilang tanging pagpipilian para makaiwas sa papalapit na puwersa ng mga rebelde. Ang estratehiya ni Mason ay dumiretso pabalik sa paliparan na may layuning umalis sa Paldonia sa lalong madaling panahon. Si Claire naman ay nag-aalanganin sa paghabol sa kwento, ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay pumayag na umalis ng bansa at si Arturo, na wala ng pagpipilian, ay sumama na rin sa kanila. Kapag sila ay sapat ng malayo mula sa lugar ng pag-atake, tinawagan ni Mason si Sebastian na natuntun siya gamit ang GPS at sinabihang magpatuloy sa silangan. Samantala, pinangangasiwaan niya ang isang pagliligtas sa pamamagitan ng helicopter. Gamit ang parehong telepono, tumawag si Arturo kay George, ang kanyang pamangkin, na mayroon ng lahat ng ayos para ipahayag ang kanyang sarili bilang bagong presidente ng Poldonia. Ibinunyag na siya ang nasa likod ng pag-atake. Pagkatapos ng tawag, ang aming siguro na lubos na nakakakilala sa kanyang pamangkin ay nakilala na may itinatago ito, kaya binabaan niya ito bago pa sila matunton at pagkatapos ay humingi ng tulong kay Mason at Claire para makapunta sa kabisera. Ngunit tumanggi si Mason at iniwan siya sa gubat. Ilang oras matapos nilang umalis, narating nila ang lokasyon na itinuro ni Sebastian. Ngunit ang sitwasyon ay nagbabago nang makita nila ang isang helicopter ng militar at maraming sundalo na may dalang armas na bumababa. Naramdaman ng panganib, nagpasya silang umatras. Nasa panganib, mabilis na tumakbo si Mason papasok sa gubat, hinahabol ng helicopter na nagsisimula ng magkaputok sa kanya. Matapos ang walang tigil na pagtakas sa makapal na halamanan, nagawa nilang iligaw ang mga sundalo, binigyan si Mason ng pagkakataon na gamitin ang baril na nakuha niya mula sa compute ni Arturo. Dito na lumitaw muli ang kanyang kakayahan at nagawang tamaan ng piloto. Ngunit papalapit na ito sa kanilang direksyon, kaya kailangan nilang tumakas para hindi madaganan ng bumabagsak na helicopter. Dahil sa pagbagsak ng helicopter, natakot si Claire at hiwalay na sa grupo ni Mason. Sa kabutihang palad, natuntun siya ng mga sundalo at ang tanging opsyon niya ay ang magtago. Sa kabutihang palad, lumitaw ang dating Marine sa tamang sandali upang pigilan ng mga sundalo sa pagpatay kay Claire. Ngunit dumating ang sandali na na-distract siya at siya'y nasorpresa ng huling sundalo. Sa hindi inaasahang pag-ikot ng pangyayari, lumitaw si Arturo sa tamang sandali at binaril ang sundalo sa likod. Ililigtas ang mga bida mula sa tiyak na kamatayan. Bumalik sa nag-crash na helicopter. Dumating si George kasama ang mas marami pang sundalo.
Dito natin makikilala si Colonel Jean, ang kanyang kasama sa pagataking ito na kumakatawan sa ilang Amerikanong kliyente na may interes sa Paldonia. Galit si George sa kanyang pagkabigo, ngunit inako ng Colonel ang responsibilidad na ipakita sa kanya kung sino ang tunay na taong may aksyon at sino ang walang kwentang mayamang bata. Ilang oras pagkatapos sa gubat, nagsimulang magugnay ang mga tuldok para kina Mason at Claire. Lumalabas na hindi talaga nag-book ng panayam si Arturo. Sinabihan siya na kailangan niyang gawin ito upang mapabuti ang kanyang imahe sa UN at gagamitin si Mason bilang isang scapegoat para sisihin sa pagpaslang sa presidente. Matapos ang mahabang paglalakbay, tinulungan sila ni Arturo patungo sa kanyang bayang Sinilangan, isang lugar kung saan may mga tao pa ring may pagmamahal sa kanya at handang magbigay ng tulong. Doon, sinamantala ni Claire ang pagkakataon para magkaroon ng tapat na panayam kay Arturo, kung saan nalaman niya na sa loob ng maraming taon ay ipinagtanggol niya ang kanyang bansa. Hindi mula sa ibang mga gobyerno, kundi mula sa mga multinasyonal na kumpanya ng enerhiya na nakadiskubre ng isang bihirang metal sa kanilang lupa na magpapabago sa paggawa ng mga chip at teknolohiya. At dahil tumanggi siyang ibenta ito sa murang halaga, siya na ngayon ang puntirya ng mga korporasyon. Sa sumunod na madaling araw, nagpasya si Mason na magsugal muli. Isa pa, ginagamit ang telepono para tawagan at hamunin si Sebastian. Ipinahayag ni Sebastian sa kanya na ang orihinal na plano ay ang patayin si Arturo sa kanyang ari-arian, ngunit naunahan sila ni George sa pagtatangkang ito. Gayunpaman, iminumungkahi niya ang isang bagong kasunduan kung si Mason ay magpatuloy na puksain si Arturo. Makakatulong ito para makakuha ang mga konglomerado ng kanyang mga mineral at maaaring makabalik si Mason sa bahay bilang isang mayamang tao. Dahil sa sitwasyong ito, naunawaan ni Mason kung bakit siya ang pinili ni Sebastian. Alam niyang hindi siya mag-aadubiling kumatay sa taong pumatay sa kalahati ng kanyang unit ilang taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin. Samantala, dumating na ang koronel sa unang nayon sa bayan at kailangang ipagpaliban muna ni Mason ang kanyang desisyon hanggang sila ay ligtas na. Dahil ang prioridad ay makaligtas at dahil hindi option ang mga kotse para sa kanila sa mga sandaling ito. Tumakas ang grupo sakay ng kabayo. Gayunpaman, si Claire ay walang karanasan at pagkatapos ng ilang minuto, hindi na niya kayang sumabay at naabutan siya ng mga sundalo. Dahil dito, kailangang pumili si Mason sa gagawin niya. Maaari niyang patayin si Arturo at bumalik sa Amerika kung saan naghihintay ang kanyang bayad at pamilya. O maaari siyang makipagtulungan sa kanya, pupunta sa kapital, kung saan susubukan nilang iligtas si Claire at Paldonia. Sorpresa! Nakakagulat, alam na ito ni Arturo at inihayag na ang misyon kung saan namatay ang mga kaibigan ni Mason ay isang sabotan. May mga pampasabog sa buntot ng helicopter at ginamit nila ang balita ng isang digmaan laban sa Estados Unidos para mapilit si Arturo na ibigay ang ilan sa kanyang lupa sa mga korporasyon. Ngayon, alam ng mga korporasyon ang halaga ng lupa at hindi sila nagkasya sa isang bahagi lamang. Gusto nila ang buong bansa para sa kanilang sarili. Pagdating sa kalapit na bayan, nakita namin na may mga kaibigan pa rin si Arturo. Doon niya hiningi ang suporta nila para sa isang palitan na gagawin niya sa koronel. Ilang oras pagkatapos, nagkita si Mason at ang koronel para sa palitan ng si Claire para kay Arturo. Dumating na ang sandali ng palitan, ngunit may ilang taktika pa rin ang presidente at lumitaw kasama ang daan-daang tao. Nagdulot ito ng kabuuang gulo kung saan nagawang makatakas ang mga bida. Mamaya, sa pamamagitan ng lihim na daanan na tanging ang presidente lang ang nakakaalam, nakarating sila sa kanyang opisina, kung saan si George ay napakakomportable. Iniisip niya na siya na ang bagong leader ng Paldonia. Sa kabutihang palad, hindi siya. Sa kasamaang palad, siya ay isang naliligaw na binata at agad na nagsisi sa kanyang ginawa at humingi ng tawad sa kanyang tiyo. Sa kabilang banda, hindi kumbinsido ang isa sa kanyang mga general sa pagkikita kay Arturo, kaya sa isang biglaang kilos binaril niya ito habang si Claire ay nagpapadala ng lahat gamit ang kanyang telepono. Hindi tinamaan ng bala si Arturo dahil bulletproof ang kanyang suit. Subalit, hindi gaanong maswerte si George at naloko siya sa harap ng lahat. Namatay ang binata sa mga bisig ng kanyang tiyuhin matapos niyang hingin muli ang kapatawaran para sa kanyang mga ginawa. Ilang segundo lang ang lumipas, pumasok ang militar ng Haldonia sa kwarto at tinakot si Arturo na may isang bagay lang na sasabihin bago siya mapatay. Pumasok din ang puwersa ng koronel sa kwarto at pagkatapos ay kumbinsihin ni Arturo ang kanyang hukbo na sumuporta sa kanya laban sa mga Amerikanong bayaran. Sumiklab ang isang malaking labanan. Mabilis na tinapos ng mga bayaran ng mga sundalo. Pinilit ang mga bida na tumakas sa lihim na daanan at magtago sa palasyo kung saan ang digmaan sa pagitan ng mga mersenaryo at ng puwersa ng Paldonia ay sumiklab. Upang bigyan sina Arturo at Claire ng kinakailangang oras para makatakas, pinili ni Mason na manatili sa likuran at harapin ng koronel. Habang nagaganap ang labanan, napilitan ng koronel na umatras. Dorsal Dempias kening naulapin na nangbi at sinondahan kay Mason. Inihayag kay Mason na siya ang nagplano ng pag-atake sa mga kasama ni Mason. Nang hindi inaasahan, lumitaw si Claire mula sa mga anino at tinamaan ng koronel sa leeg. Binigyan si Mason ng pagkakataong talunin siya sa huli. Patuloy ang pag-atake ng mga mersenaryo at tila hindi sapat ang lakas militar ng Paldonia upang pigilan ang kanilang pagsulong. Ilang segundo lang ang lumipas, nakahinga na ng maluwag si Mason at kumuha ng sandata para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit kahit na may tulong sila, hindi magiging maganda ang kahihinatnan para sa kanila. Sa likip sa balan, nagpa siya si Sebastian na gawin ito ng smart dumating na may suporta. Sa Osadlingst and marabiharang aliado ay naghandang lumaban na magkatabi muli. Bayira ho basing tuloy siyang bingkilo ng mga mersenaryo na walang ibang pagpipilian kundi ang umatras. Ilang araw pagkatapos ng matinding labanan, ang mga larawang ipinadala ni Claire gamit ang kanyang telepono ay nasa lahat ng mga programa ng balita sa buong mundo. Kaya si Arturo ay resport ni UN para harpin ang mga nagtatangkang agawin ang kanyang bansa. Sa bahay, pinanood ng asawa ni Mason ang kanyang asawa kasama ang pangulo ng bansa sa pambansang telebisyon.
Nakabalik na ang kanyang kinang at doon niya napagtanto na mahal pa rin niya ito. Take care ng co-founder ang Wayne sa kanya with Hanansen. Siya ay puno sing persaan dahil binigyan siya ng isa pang pagkakataon na makasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng araw na yon, natanggap ni Mason ang isang abiso mula sa kanyang bangko at nang pumunta siya sa isang ATM, siya ay namatay. Natuklasan na may 5 milyong dolyar ang kanyang account, isang munting regalo mula kay Arturo bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo. Natapos ang pelikula sa muling pagkakaroon ni Mason ng kumpiyansa at sigla sa buhay habang ginugugol niya ang natitirang mga araw upang tamasahin ang bunga ng kanyang mga pagsisikap kasama ang kanyang pamilya. At iyan ang pagtatapos ng pelikulang ito.